Ang babae na nagbigay ng lahat para sa kanyang mga anak, iniwan sa kalsada, basang-basa sa ulan, parang kalat na itinatapon. Ngunit ang dalawang batang walang-wala sa buhay, sila ang magiging dahilan ng kanyang muling pagbangon. Aano nangyari ang lahat ng ito? Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Si Donna Elena Salcedo, dating kilalang negosyante sa Maynila, nakaupo sa gilid ng kalsada sa Quezon City. Walang payong, walang makapitan. Ang kanyang dating mamahaling bestida ay basa na at dumikit sa kanyang payat na katawan. Sabay-sabay ang patak ng ulan at ng kanyang luha. Ma, huwag ka nang bumalik sa bahay. Wala ka nang puwang sa buhay namin. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang panganay na si Marcos ay tumatak sa kanyang isipan. 4 na taon na siyang may sakit, stroke. Unti-unti niyang naibigay lahat ng kayamanan niya sa 3 anak. Sina Marcos, Celeste, at Diego. Akala niya, alagaan siya nila. Pero nagkamali siya. Nang maubos ang pera, nang mawalan siya ng silbi, siya ay itinaboy. Parang aso. Walang awa. Walang paalam. Nakaupo siya ngayon sa tapat ng isang lumang tindahan na sarado na. Ang mga taong dumadaan ay tila hindi siya nakikita. O ayaw lang nilang makita. Napahawak siya sa kanyang dibdib, masakit. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng puso. Bakit ganito? Bulong niya sa kanyang sarili. Binigyan ko sila ng magandang buhay. Pinapaaral ko sila sa magagandang eskwelahan. Binigyan ko sila ng lahat ng gusto nila. Bakit ako nila iniwan? Biglang may maliit na kamay ang humawak sa kanyang balika. Lumingon siya. 2 batang lalaki. Siguro mga 8 taon at 6 na taon. Punit-punit ang kanilang damit. Walang tsinelas. Pero kumikislap ang kanilang mga mata ng awa. Ete, okay ka lang po? Tanong ng mas matanda. Tara po, mayroon kaming maliit na kubo doon. Doon ka muna, sabi na mas bata. Hindi siya makasago. Aano siya maniniwala na ang mga batang ito, na mas wala pa sa kanya, ay mag-aalok ng tulong. Pero wala na siyang lakas para tumanggi. Hinawakan niya ang kamay ng 2 bata, at sabay-sabay silang naglakad sa dilim, sa ilalim ng ulan. Habang naglalakad, naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang galit, ang pagkasuklam. Parang siya ay hindi naging ina nila kailanman. Sana lang nakita nila ako ngayong gabi. Bulong niya, habang hawak-hawak ang mga kamay ng 2 estranghero na naging anghel. Pero sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na paulit-ulit. Makakabalik pa ba ako mula dito? O ito na ang katapusan? Ang kubo ng 2 bata ay maliit. Halos kulungan ang laki. Mga karton ang dingding. Lumang yero ang bubong na may mga butas. Pero sa loob, mayroon silang maliit na kandila at isang lumang kumot na tila, hindi na alam kung anong kulay noon. Ete, upo po kayo, sabi na mas matandang bata. Ako si Tonyo, siya si Bimbi. Wala po kaming ibang maibigay. Pero heto po, tuyo lang. Iniabot niya ang isang maliit na supot ng kanin, at piraso ng tuyo, na tila natira lang sa kanilang hapunan. Umiling si Donna Elena. Hindi ko kayo maaring pagbigatan. Kayo pa ang walang-wala. Ete, kumain na po kayo. Pinilit ni Bimbi. Kapag gutom po kayo, mas lalo kayong masisira. Tumingin siya sa mga mata ng 2 bata. Walang duda. Walang pakundangan. Tanging pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Unti-unti siyang napaiyak muli. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat. 2 ulilang bata, walang magulang, walang kinabukasan. Pero mas may puso kaysa sa 3 anak niyang binigyan niya ng lahat. Bakit ninyo ako tinulungan? Tanong niya, habang nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Tonyo. Kasi po, ate, alam namin kung ano ang pakiramdam ng pag-iisa. Noong namatay po ang mama namin,
walang tumulong sa amin. Kaya ngayon, gusto naming tumulong kahit papaano. Yumuko si Donna Elena. Sa loob ng 4 na taon ng kanyang pagkakasakit, ito ang unang pagkakataon na may taong tumingin sa kanya ng totoo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil tao siya. Kinain niya ang kaunting pagkain. Matamis. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa pagmamahal na kasamang inihain. Habang kumakain, biglang nagsalita si Bimbi. Ete, bakit po kayo mag-isa? Wala po ba kayong pamilya? Natigilan si Donna Elena. Paano niya sasabihin? Paano niya ipaliliwanag na ang kanyang sariling dugo ay siyang nagtulak sa kanya palabas? Mayroon, sagot niya ng mahina. Pero, hindi na nila ako kailangan. Bakit po? Masama po ba kayo? Tanong ni Tonyo, inosenteng inosente. Umiling siya. Hindi. Pero sa kanila, wala na akong silbi. Wala na akong maibibigay. Kaya itinapon nila ako. Ang 2 bata ay natahimik. Hindi nila maintindihan ng buo. Pero ramdam nila ang bigat ng mga salita. Pero ate, sabi ni Tonyo, kahit wala na po kayong pera, mahalaga pa rin po kayo. Kayo po ay tao. Hindi basura. Ang mga salitang iyon ay parang kuryente na dumaloy sa puso ni Donna Elena. Tao pa rin siya. Hindi siya basura. Ngunit bakit hindi iyon nakita ng kanyang mga anak? Nang gabing iyon, sa pagitan ng tulog at gising, narinig niya ang mga boses mula sa labas. Pamilyar. Malakas. Galit. Dito raw siya, boss. Nakita ng tindero kanina. Ang boses iyon ni Marcos. Ang kanyang panganay. Bumangon siya ng dahan-dahan, lumapit sa butas ng karton. Nakita niya ang 3 figura, sina Marcos, Celeste, at Diego. Kasama nila ang isang abogado. Kailangan nating makuha siya bago pa mag-umaga, sabi ni Celeste. Kung mamatay siya ng walang testamento sa amin, mahihirapan tayong makuha ang lupa sa Laguna. Napaatras si Doña Elena. Ang totoo, hindi siya hinahanap dahil namimiss nila siya. Hinahanap nila siya dahil kailangan nilang pirmahan ang huling titulo ng lupa. Ang kamay ni Donna Elena ay nanginig. Nakaramdam siya ng lamig na hindi galing sa ulan, kundi sa loob ng kanyang dibdib. Alam niya ang lupang tinutukoy ni Celeste. Ang huling ari-arian na hindi pa naililipat sa kanilang pangalan. 3 ektarya sa Laguna, malapit sa highway. Milyon-milyon ang halaga. At iyon na lang ang natitira sa kanya. Ma'am, baka nandito siya sa mga kubo, sabi ng abogado. Kailangan lang natin siyang papirhamin. Sabihin natin para sa medical bills niya. Huwag nating sabihin ang totoo. Tumawa si Diego ng mahinang sarkastiko. Buti na lang talaga nagkasakit siya. Kung hindi, baka hindi niya ibigay ang lahat sa amin. Ngayon, isa na lang, tapos na. Napapikit si Donna Elena. Ang sakit. Ang sakit na marinig mula sa sarili niyang anak na ang kanyang sakit ay, buti na lang. Parang blessing para sa kanila. Parang swerte. Biglang may humawak sa kanyang kamay. Si Tonyo. Seryoso ang mukha niya. Ete, kilala niyo po sila, bulong niya. Tumango siya ng marahan, hindi makasalita. Masama po ba sila? Tanong naman ni Bimbi, takot na takot. Sagot niya ng pabulong. Sila ang mga anak ko. Ang 2 bata ay nagkatinginan. Hindi nila lubos maisip na ang mga taong iyon, na mukhang mayaman at edukado, ay siyang mga taong nag-iwan sa isang matandang babae sa kalsada. Ete, huwag po kayong lumabas, bulong ni Tonyo. Magtago po kayo doon sa likod. Kami na ang bahala. Hindi, sabi ni Donna Elena. Bata pa kayo. Baka kayo ang mapahamak. Ete, walang magagawa sa amin ang mga iyan, sabi ni Bimbi na determinado. Sanay na po kami sa mga ganyan.
Marami na kaming nakatagpo na masasamang tao. Alam na namin. Bago pa siya makapagsalita, lumapit na ang tatlong anak niya sa tapat ng kubo. Kumatok si Marcos sa yero. Hoy! May nakita ba kayong matandang babae dito? Nanay namin siya. Nawawala, sigaw niya, kunway nag-aalala. Lumabas si Tonyo, nakaharang sa pintuan. Wala po dito, kuya. Huwag kang magsinungaling, bata. Sabi ni Celeste na may pagkadusta. Nakita ka ng tindero. Kasama mo siya kanina. Nasaan siya? Umalis na po, sagot ni Tonyo, kalmado. Sabi niya, ayaw niya pong makita ang mga anak niya. Sabi niya, mas mabuti pang mamatay siya sa gutom kaysa makita pa kayo. Namula ang mukha ni Marcos. Ano? Sinong nagturo sa'yo magsalita ng ganyan sa matatanda? Kayo po, sagot ni Bimbi na biglang sumingi. Kayo pong nagturo. Kasi pinapakita niyo sa buong mundo kung paano tratuhin ang isang taong walang nasilbi sa inyo. Natahimik ang tatlo. Hindi nila inasahan ang tapang ng dalawang batang walang-wala. Lumapit ang abogado. Mga bata, kung nasaan man ang ginang, sabihin niyo sa kanya, para lang ito sa kanyang kapakinabangan. May kailangan lang kaming pirmahan para sa ospital niya. Sinungaling kayo, sabi ni Tonyo, matapang. Narinig namin kayo kanina. Hindi niyo siya hinahanap para alalayan. Hinahanap niyo siya para kunin ang lupa. Namutla si Celeste. Nagtinginan ang tatlong magkakapatid. Nalantad sila. Mga pesteng bata kayo, sigaw ni Diego. Alam ba ninyo kung sino kami? Sa loob ng kubo, nakapatong ang kamay ni Donna Elena sa kanyang bibig. Umiiyak ng tahimik. Ngunit sa kanyang dibdib, may isang bagay na unti-unting bumubuhay. Galit. Hindi na siya malungko. Hindi na siya tako. Galit siya. At determinado na siyang ipaglaban ang huling natitira sa kanya. Hindi para sa sarili, kundi para ipakita sa kanyang mga anak na hindi siya basura na maaring itapon. Mga bata, umalis na kayo diyan bago pa kayo mapahamak. Banta ni Marcos. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang may lumapit na tanod mula sa kanto. Kasama niya ang pulis. Ano ang gulo dito? Tanong ng pulis, matapang ang tindig. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Celeste. Ngumiti siya, kunway mahinahon. Officer, hinahanap lang po namin ang nanay namin. Matatanda na po siya, may sakit. Nag-alala lang po kami. Kung nag-alala kayo, sabi ng tanod na si Mang Berting, bakit niyo siya hinayaang maglakad mag-isa sa ulan? Nakita ko siya kanina, basa, nanginginig, halos hindi na makalakad. Tapos ngayon, hating gabi na, saka kayo nagpakita. Anong klaseng anak kayo? Natahimik ang tatlo. Lumingon si Diego sa abogado na para bang humihingi ng tulong. Pero ang abogado ay yumuko lang. Mang Berting, sabi ni Donna Elena mula sa loob ng kubo, mahinang boses. Hayaan mo na sila. Wala na akong kailangan sa kanila. Natigilan ang lahat. Unti-unti siyang lumabas. Hawak ang kamay ni Tonyo at Bimbi. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod, ang sakit, ang lungkot. Pero may iba na ring bagay. May determinasyon. Ma, sigaw ni Marcos. Lumapit at sinubukang yakapin siya. Ma, kanina pa namin kayo hinahanap. Nag-alala kami. Balik na po kayo sa bahay. Tinanggal ni Donna Elena ang kamay ni Marcos. Huwag mo akong hipuin. Alam kong bakit kayo nandito. Hindi ako tanga. Ma, ano pong sinasabi niyo? Kunwaring gulat ni Celeste. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal. Ulit ni Donna Elena, halos pagtawa. Mahal niyo ako. Noong itapon niyo ako kanina sa ulan, nasaan ang pagmamahal na iyan? Noong sabihin ninyong wala na akong silbi, nasaan? Huwag ninyong gaguhin ako. Namula ang mga mukha ng tatlong anak. Ang mga taong nakapaligid na, mga kapitbahay na nagising dahil sa ingay, ay nagsimulang bumulong.
Kawawa naman ang matanda. Ganyan ba talaga ang mga mayayaman ngayon? Kapag ubos na ang pera, itatapon ang magulang. Lumapis si Diego, baba ang tingin. Ma, pasensya na po. Nagkamali po kami. Pero maniwala po kayo, babalik na po kayo sa bahay. Alagaan namin kayo. Alagaan? Tanong ni Donna Elena. Nanginginig ang boses dahil sa emosyon. O papirmahan niyo ako sa huling titulo ng lupa para maubos na lahat. Para wala na akong maipamana sa sarili ko. Nagsitahimikan ang tatlo. Wala silang maisago. Lumapit ang abogado, dala ang papel. Donna Elena, ito lang po. Simple lang. Pag nilagyan niyo po ng pirma, tapos na. Mas magiging maayos ang lahat. Kinuha ni Donna Elena ang papel. Tumingin siya sa titulo ng lupa. Ang lupa na pinaghirapan niya ng 10 taon. Ang lupang iyon ang bumuhay sa kanilang pamilya nang mamatay ang kanyang asawa. Ang lupang iyon ang nag-aral sa 3 anak niya. At ngayon, gusto nilang kunin. Nang walang pakialam. Nang walang pasasalamat. Mang Berting, sabi ni Donna Elena, malakas at malinaw. Pwede mo bang patunayan na ako ay nasa tamang pag-iisip ngayong gabi? Tumango si Mang Berting. Naman, Donya. Malinaw kayong nagsasalita. Pulis, ikaw rin, saksi ka, sabi niya. Tumango rin ang pulis. Opo, ma'am. Hinawakan ni Donna Elena ang papel at pinunit niya ito sa harap ng kanyang 3 anak. Wala kayong makukuha sa akin, sabi niya, matapang. Ang lupang iyan, ililipat ko sa pangalan ng mga taong tumulong sa akin ngayong gabi. Sina Tonyo at Bimbi. Sila ang tunay kong mga anak ngayon. Ang 3 ay napaatras, namutla. Ma, hindi niyo pwedeng gawin iyan, sigaw ni Celeste. Bakit? Tanong ni Donna Elena. Luha sa mata pero ngiti sa labi. Dahil magugutom kayo. Dahil mawawalan kayo ng yaman. Ngayon alam niyo na kung ano ang naramdaman ko kanina. Ngunit sa likod ng 3, may isa pang figura na biglang lumitaw. Isang babaeng may daladalang maliit na recorder. Donna Elena Salcedo, tanong niya. Tumango si Donna Elena. Ako po si Ati. Lorena Santiago. Abogado ng Legal Aid Foundation. At lahat ng nangyari ngayong gabi, nakarecord. Namutla ang 3 magkakapatid. Si Marcos ay napahakbang paatras, si Celeste ay napasinghap, at si Diego ay yumuko, hindi makatingin. Ang abogado nilang kasama ay agad na lumayo, parang ayaw nang makialam. Sino po kayo? Tanong ni Marcos, nanginginig ang boses. Sabi ko na nga ba, sagot ni Ati. Lorena, kalmado ngunit may otoridad. Legal Aid Foundation. Tumutulong kami sa mga matatanda na inabuso ng kanilang pamilya. At buong gabi, sinusubaybayan ko ang nangyayari. Lahat ng sinabi ninyo, na buti na lang, nagkasakit ang inyong ina, na gusto ninyong kunin ang lupa bago siya mamatay, na wala na siyang silbi, lahat, nakarecord. Lumapit siya kay Doña Elena, maingat na inalalayan ito. Donna, mayroon po kayong karapatan na kasuhan sila ng elder abuse, economic abuse, at psychological abuse. Pwede rin nating kasuhan ang abogadong iyon ng fraud and manipulation. Nais niyo po ba? Tumingin si Donna Elena sa kanyang 3 anak. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Ang pagsisisi. Wala. Takot lang. Takot na makasuhan. Takot na mawalan ng reputasyon. Takot na mahirapan. Pero hindi pagsisisi, dahil sa ginawa nila sa kanya. Hindi, sagot ni Donna Elena, mahinang ngunit taimtim. Hindi ko na sila kakasuhin. Ma, biglang sumigaw si Celeste. Lumapit at lumuhod. Salamat po, Ma. Alam po naming nagkamali kami. Patawad po. Pero, patuloy ni Donna Elena, matigas ang tinig. Simula ngayong gabi,
Wala na kayong karapatan na tawagin akong ma. Wala na kayong karapatan na makilala bilang anak ko. At ang huling lupa na mayroon ako, ililipat ko nga sa pangalan ni Tonyo at Bimbi, mga batang walang-wala. Pero mas may puso kaysa sa inyo. Umiyak si Celeste, ngunit alam ni Donna Elena na fake lang iyon. Peke, gaya ng lahat ng pagmamahal na ipinakita nila sa kanya sa nakaraang 4 na taon. Ngunit ma, sabi ni Diego, despeado na. Paano na po kami? Marami po kaming utang. Ang negosyo po namin, lugi. At responsibilidad ko ba yon? Tanong ni Donna Elena. Binigay ko na sa inyo ang lahat. Ang negosyo na pinaghirapan ko, ibinigay ko. Ang mga savings ko, ibinigay ko. Ang tiwala ko, ibinigay ko. At ano ang ginawa ninyo? Ginawa ninyong wala. Kaya ngayon, problema na ninyo iyan. Kayo na ang bahala sa buhay ninyo. Napaatras ang tatlo. Wala na silang masabi. Lumapit si Ate Lorena kay Mang Berting at sa pulis. Mga sir, maaari po ba ninyong patunayan sa korte, kung kinakailangan, ang lahat ng nangyari ngayong gabi? Tumango silang dalawa. Attorney, buong tapang. Salamat, sabi ni Ate Lorena. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Elena. Donna, may legal aid center po kami. Mayroon kaming libreng serbisyo para sa inyo, medical, legal, at counseling. At kung gusto nyo talagang ilipat ang lupa sa mga batang ito, tutulungan namin kayo ng tama at legal. Walang bayad. Yumuko si Donna Elena, luha na naman sa mga mata. Pero ngayong, hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pasasalamat. Salamat, bulong niya. Maraming salamat. Ngumiti si Ate Lorena. Walang anuman, Donya. Karapat-dapat po kayong tulungan. Habang paalis na ang tatlong anak, bumulong si Tonyo kay Doña Elena. Ate, sigurado po ba kayo? Malaki po yon. Hindi po ba sayang? Ngumiti si Donna Elena, hinagod ang ulo ng dalawang bata. Hindi. Dahil ngayon, may mga anak na ako na tunay. At nang gabing iyon, sa gitna ng ulan at dilim, naramdaman ni Doña Elena ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Hindi dahil sa yaman. Hindi dahil sa titulo ng lupa. Kundi dahil sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Pagmamahal na galing sa mga batang hindi niya kadugo. Pero ngayon, sila na ang tunay niyang pamilya. Ngunit sa kanyang isipan, may isa pa siyang misyon. Hindi para gumanti, kundi para ipakita sa mundo na ang isang inaabusong ina ay hindi dapat tigilan ang paglaban. At ang labang iyan, nagsisimula pa lang.